kabaliling dyan ay tayo ay magluluto ng butsi. At ito ay ang masarap at madaling recipe lang po ang gagawin natin, no? Very simple ang paggawa ng butsi po. So ito po ang ating mga sangkap. Sandali lang po. Ito po yung ating mga sangkap. 3 cups glutinous rice flour, ating sesame seeds, mayroon po tayong 1 cup na water, room temperature, mayroon pa tayong half sugar, white sugar, half cup of sugar, we have an OB halaya, tapos ang ating oil na gagamitin natin sa pag-fry ng ating butsi. So, ayan po, very simple lang po ang recipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mabili or kayang-kaya po sa ating budget sa ating bulsa. Tara at gagawa na po tayo at imimix po natin ang ating flour. Hello po, so first of all, imix po natin yung ating sugar dito sa ating water room temperature at atin lang po siyang imix hanggang matunaw po ang ating sugar dito sa tubig. At pagkatapos natin ilagay natin doon sa flour at ating halo-haloin. For the time being, ito imix lang po natin hanggang matunaw po yung ating sugar dito sa water na nilagay natin dito sa ating cup. Ayan na po yung natunaw na po yung ating sugar dito sa tubig. So ngayon po ay ating ilalagay dito sa ating butsi. We'll just make a hole Hi guys, so ayan na po, natunaw na po ang ating sugar. So ilagay na po natin dito sa ating malagkit na flour. So atin lang i-mix dyan. We are making a well, parang hole dito po sa gitna ng flour, and then try lang nating mix hanggang ma-mix po natin yung ating flour. Then lagay na natin lahat, and then ito na mix natin lahat yung flour para magiging combine siya ang buo. Ayan. Para tayong alam nyo pong pangsahog ng bilo-bilo, parang ganyan din. So ayan na po, na-mix na po natin. Siya nga pala po, yung 1 cup po na tubig ay is not enough for the 3 cups flour. So nagdagdag po ako ng 2/3 ng 1/3 ng tubig at nilagay ko dito sa ating glutinous flour. So ngayon ay ating i-mix lang natin ng by hand. I'm gonna use my gloves. Where is my gloves? So I'm gonna use my gloves to mix the flour. Okay, so ayan, easy po natin na ma-mix. We'll set aside this for few minutes, and then we'll go to do our filling. I-mix lang po natin yung halaya na nasa bote po, ready made na po. Hindi po ako gumawa ng fresh dahil mabusisi po. So ito na ang ginawa ko dahil easy po at nandyan na lahat ang mga sangkap na ilagay sa ating halaya. So okay po, sandali lang po ha. Hello po, I'm back. So ito, naghugas na po tayo ng kamay. Hindi po tayo mag-use ng gloves dahil sticky nga po yung ating flour dahil malagkit. So ako ay naghugas ng kamay at ating uumpisahan na maglagay ng ating halaya
sa ating flour. Hello po. So, kumuha na po tayo dito ng ating lulutuin dito sa ayan. Ayan po. So, ayan po siya, no? Bilog na po siya. Kung hindi pa po siya mabilog, keep on rolling na lang po doon sa flour. So, ilalagay po natin dito sa container, isa-isa. And then, kukuha na naman tayo ng panibago dito sa ating flour. So, ganyan. I-roll lang natin ng ganyan. Pabilog po para magiging round po siya. Okay po, sandali lang po. Hello po, so natapos na po tayong mag-rolling sa ating flour. Ang nagawa ko po sa 3 cups na flour ng glutinous rice flour ay bali 24 po. 24 po siya kapiraso, pero hindi po siya gaanong kalakihan, hindi rin gaanong kaliitan na balls, no? Katamtaman lang ito dahil I think mag-expand po ito pag prito natin. Tara at magagawa na po tayo, maglagay na po tayo ng ating palaman dito sa ating butsi. Hello po. So, ang technique po natin, ito na po yung ating palaman na ubi halaya. Ang technique po natin dito ay hindi po natin punuin ng palaman dahil mag-explode po ito pagluto natin at magbubukas. So, kalahating teaspoon lang po ang ating ilalagay dito sa loob ng ating dough. So, yan lang po, no? You have to put a little bit hole there, a small hole in between sa middle, and then lagyan po natin ng kunting halaya. Ayan. Ayan po. So, ganyan lang po siya kadami ng halaya, and then i-seal po natin siya na paganyan, and then ganito, and then dito sa side. Tapos bibilogin nyo ulit, make round again like a ball. You have to roll again until na mag-form ulit siya ng bola, no? So yan po, ayan, separate natin tong yung may mga laman na. So ilagay natin dito sa gilid para alam natin na ito ay may laman na po na halaya. Okay, so isa pa po ating ipapakita kung paano natin lagyan ng palaman ang ating dough. So ganyan, you just make a hole in between, and then lagyan natin ng kapiranggot lang ng kasi yung alam mo yung nabibili natin na sesame ball sa Chinese, kapiranggot po ang laman. Kaya doon yun nga sila kumikita. Pero yun na naisip ko rin na kung maraming palaman, pumuputok po yan at magbubuka. Kaya maliit lang talaga siya. So ganyan, sealed na natin, and then we'll make a bowl. So okay po. So ganyan lang po, no? I'll see you in a few minutes po. So, ito po pala, nakalimutan ko, muntik na makalimutan. So, pagkatapos pala nating i-roll ng ang ating dough na may laman na po na muntik na matapon yung aking cellphone, matumba. So, i-dip po natin sa ating sesame seeds. And then, ayun, nagdi-deflate po siya. So, ayan po ang mangyari. So, ang technique po natin ay hindi po natin siya i-dip sa tubig. Basta pagka-roll doon sa dough ay diretso na kaagad na i-roll sa sesame seeds. So, ayan na po. And then, ibilog mo ulit para magiging round ang format niya. So, ayan na po. No? Okay? So, i-deep fry po natin siya sa oil. Painitin lang po natin siya ng maayos para po hindi po siya mag-soak ang oil doon sa ating butsi. So
So ayan na po yung ating butsi na nasa oil na po, at hintayin na lang po natin siyang mag-brown in a medium heat po, no? Ayan na po, lumutang na po siya sa mantika, lumutang na po siya, so that means is already cooked, but I want them to be a golden brown. Hindi pa po siya kasi nag golden brown, kasi ang nilagay ko lang po na heat ay nasa medium po, hindi po high. So slowly po ang cooking niya until magiging rich po yung kanyang pagka brown na a bit dark brown. Okay, so this one po is okay na, ready na po yan, pero I want to cook more just to have a very nice color, like a brown color, but because this one is only light brown, but I don't like the color, so I want to fry more, deep fry more few minutes until it reaches to the golden brown. Okay po. Hi guys, so andyan na po ang ating butsi, at ito po yung ating naluto. Medyo maliit-liit, ito ay medium, at mayroon pa po tayong nakasalang doon sa ating oil na niluluto pa yung anim. So ayan po, ating titikman po ito, no, para makita natin kung ano talaga ang ating butsi. So okay guys, ating bubuksan natin yung ating, titikman po natin itong ating nalutong butsi. So kakatin. Yan po. Saldo. Masarap po. My goodness. So, thank you po. Thank you for watching po lahat ng mga kabaliling dyan, and thank you for your support, and maraming salamat po, and please don't forget, if possible you can subscribe. Yung hindi pa po nakasubscribe sa atin ay mag-subscribe po sa atin, no, para makatulong po kay Baliling, at saka like, subscribe and share po. So subukan nyo po itong recipe na napakadali pong gawin, ang butsi. Thank you po, bye bye.